Part 10 of helping you pass the board exam. Sources of information for data gathering. So, hello everyone! I am Micah Disanya, Senior Registered Social Worker. So, ang pag-usapan naman natin for today is about sources of information o kung saan-saan ba natin kinukuha yung mga information na kinakailangan natin kapag naging social worker na tayo. This is also very important kasi isa din ito sa lalabas sa board exam kasi lumabas to noong 2025. And according sa TUS ngayong 2026, kasali ito sa lalabas sa board exam. So, it's very important na makinig kayo, okay? So, without further ado, proceed na po tayo. So, kung makikita nyo dito, parang nagba-brainstorming sila, di ba? Or nagda-data gathering. So, proceed na tayo sa overview. Okay? Ang source of information ay kung saan kinukuha ng worker ang data para maintindihan ang client at ang kanyang situation. So, ito yung sinasabi natin na hindi lang natin kailangan maintindihan yung client, kailangan din natin maintindihan yung situation niya or yung kalagayan niya kung bakit ganun ba yung nangyayari sa kanya. So, kapag naging social worker na kayo, it's very, very important na alam nyo to kasi nga, dito natin malalaman kung paano ba natin kukunin yung mga information na kailangan natin, kung saan ba natin sila makukuha, at sa kung anong paraan ba natin sila kailangan kunin para hindi naman siya masyadong disrespectful sa client. Pag-usapan naman natin dito din is yung data gathering. So, ano yung data gathering? Yung pag-gather ng data. O ano nga ba yung pag-gather ng data? Yung kapag kukunin mo yung mga information na kailangan mo doon sa client. So, hindi naman pwede na isa lang yung kunin mong source or hindi naman pwede na sa client ka lang kukuha, di ba? Dapat pwede ka din kumuha doon sa mga kakilala niya, sa mga friends niya, or ikaw mismo na professional. Kaya nga tayo naging worker kasi nga need din natin silang i-observe kung tama ba or accurate ba yung pinagsasabi nila based on our observation. Kasi may mga paraan din naman tayo para ma-identify kung nagsisinungaling or kung nagsasabi ng katotohanan yung client natin. So, ang data gathering daw is a comprehensive collection of information across all dimensions of a problem. So, yan yung sinasabi natin na comprehensive. Pag sinabi natin comprehensive is pangkalahatan na talaga, like very detailed, yung alam mong yung meat na mismo ng problema is yun na mismo yung kailangan mong i-resolve. Comprehensive talaga, kailangan lahat. Okay? Mas maraming reliable resources. Ang sinasabi nating reliable resources is yung mapagkakatiwalaan or kapani-paniwalang mga resources, mas accurate ang understanding mo. Pag sinabi nating accurate, mas tama or mas tumpak yung understanding mo doon sa situation o doon mismo sa client. So without further ado, mag-proceed na po tayo sa isang slide. Okay. So ayan. Ito po yung sa pinakauna. Ito yung ilagay nyo dito, number 1. Primary source or yung direct information. Pag sinabi po nating primary, is siya yung pinaka-main character. Siya yung pinaka-first natin na makakausap kasi nga siya mismo yung naka-experience. So, meaning, the client as the direct subject of the situation is the primary main source of information. So, sa mga Gen Z natin dyan, quote-unquote, main character. Okay? Ayan, sinulat ko na. So, yan sinasabi natin na siya yung main character. Meaning, key idea natin, client's own story. Kumbaga, syempre siya yung primary source, diba? So, sa kanya din manggagaling kung ano nga ba yung nangyari sa kanya, kung ano yung ginawa sa kanya, or kung ano yung mga important information na galing talaga mismo doon sa sinabi niya. Kasi siya mismo yung nagsabi, siya mismo yung nakaranas, and siya din mismo yung primary source of information o yung pinakaunang kailangan natin makuhanan ng impormasyon. Gets? Example dyan, dito tayo, interview with the client. So, yun nga, yung pag ini-interview natin yung client and sasabihin niya lahat-lahat sa atin kasi nga, siya yung mismong nakaranas. Self-report or siya na mismo yung pumunta doon sa police station or sa'yo na worker. Sinabi niya na, ma'am, ito po yung nangyari sa akin, ganito, ganyan. Yun yung self-report. At personal narrative. Same-same lang sila ng explanation niyang self-report at saka personal narrative. Kasi ang sinasabi nating personal narrative is siya mismo yung nagsabi, siya mismo yung nagkwento, kasi siya mismo yung nakaranas. Okay? I really hope na nagets nyo yung sa primary source. So, mag-proceed na tayo sa second slide. So, here's the second slide. So, ano nga ba ang number 2? So, ang number 2 is secondary source or collateral information. So, ano nga ba yung tinatawag nating secondary source or collateral information? So, ito daw yung tinatawag natin or referred to as significant others, including family, peers, professional contacts. So, ano nga ba yung sinasabi nating significant others? Yung mga nakakakilala doon sa client or yung may alam doon sa client. Minsan daw, usually is yung family nila. Of course, kasi 'di ba significant others is yung family nila kasi doon sila lumaki, doon sila nakikipaghalubilo araw-araw at saka sila yung nakakasama niya mismo doon sa bahay nila. Included na din dyan sa family is yung husband mo, yung in-laws mo, or anyone na family member mo or tinuturing mong pamilya, okay?
Next daw dyan is yung peers. So, ano ba yung tinatawag natin na peers? Ang tinatawag natin na peers is yung mga friends, yung mga kaibigan mo, kabarkada mo, or kainuman mo, ewan ko ba, or ano, basta peers mo is yung kakasama mo comfortably outside your family members. Pag sinabi natin outside your family members is hindi mo siya kapamilya, pero close ka sa kanya kasi nga kaibigan mo siya, best friend mo siya, or anyone. So, ayan. So, next naman dyan is professional contacts. So, ano yung sinasabi nating professional contacts? Pwede dito kung nag-aaral ka, pwede dito yung mga teacher mo, yung dean, or yung mga colleagues mo, diyan siya. Or, yung iba naman is yung kapag nag-work ka na, yung mga katrabaho mo, yung boss mo, ayan, mga professional contacts mo yan sila. So, key idea lang na kailangan nating tandaan dito is other people's perspective. So, di ba doon sa primary is ikaw mismo yung nagsasalita. Yung other people's perspective is kung ano ba yung tingin ng tao sa'yo or ano ba yung say or yung masasabi din ng mga taong nakakakilala sa'yo. So, di ba kasama na dyan yung tatlo, itong peers, family, professional contacts. So, tatanungin din yan sila ng worker kung ano ba yung totoong nangyari or kung may nagsumbong ba. So, i-confirm nila kung ganito ba talaga ang nangyayari sa client na to or ganito ganyan. Yun yung sinasabi natin na secondary source or collateral information. Kasi hindi pwede na mag-rely lang tayo doon sa client story without even confirming kung totoo ba yung sinasabi niya. Kasi pwede din pong magsinungaling yung client natin and also pwede din namang magsinungaling yung secondary source natin. Kaya kailangan natin ng mas maraming sources para mas maintindihan natin yung nangyayari. Okay? So, dito tayo sa example. Example ng secondary sources is yun nga, yung sabi natin, family members, yung teachers, barangay officials, at saka yung mga friends mo. Yung barangay official, pwede siyang masali dito sa personal contacts. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan. So, mag-proceed na tayo sa ikatlong sources of information. So, ano nga ba yung number 3? So, dito tayo sa number 3. Existing data. So, ano nga ba yung sinasabi nating existing data or yung mga information mo na nakolekta ng mga professionals or ng kani-kanino man na mga records mo. So, information previously collected by others such as medical records, census data, or prior agency evaluation. Yun yung sinasabi natin na, di ba, kapag pumupunta tayo sa hospital, may mga kinukuha yan sila na information natin kung ano ba yung sakit na naramdaman natin or anything. And kung may ganito-ganito tayo, is i-record nila yan para may record sila kapag bumalik ka sa kanila sa hospital. Yun yung sinasabi natin na existing data. Census data naman is, di ba, yung mga worker is pumupunta yan sila sa mga bahay-bahay nyo and nagsisensus sila. Kumbaga kinukuha nila yung mga informations mo or information ng family mo para kapag may mga services or may mga programs na pwede kayong matulungan is pwede nila kayong i-endorse kasi may data na sila sa inyo. So, yun yung sinasabi natin na census data. Prior agency evaluation is kung may mga agency ka pa na nahingian mo ng tulong and kukunin din nila yung information mo para mas matulungan ka nila and ikikip nila yung record mo. So, may evaluation sila sa'yo, diba? So, yun yung mga existing data na meron ka na or na nakuha ng iba and pwede din na i-verify kung totoo nga ba yung sinasabi mo. For example, yung client mo is nagsabi siya na na-rape siya, diba? So, primary source is yung client. Siya yung pinakauna mong tatanungin. And then, i-confirm mo yun siya sa secondary information or sa collateral information mo kung sa family members, totoo ba na ganito yung nangyari sa kanya, ganito, ganyan. And then, number 3 is pupuntahan mo yung mga medical records niya. Like, may medical records ba siya na ganito yung nangyari sa kanya? Or nagsabi ba siya sa doktor na ganito ganyan? Or pumunta ba siya sa pharmacy tapos bumili siya ng ganito ganyan para doon sa problema niya? So, yun yung sinasabi natin na existing data. Okay? So, key idea lang naman dito is proof or record. Yung mga pruweba na may record ka talaga or may existing data ka doon sa mismong agency. So, yun lang yung kailangan yung tandaan dito. Proof of record. Proof or pruweba. Evidence. Okay? So, example daw niya, yung nasabi na nga kanina, medical records, school records, kung nag-aaral ka, syempre kapag nag-aaral ka, di ba, ihingian ka nila ng PSA, kapag mag-i-endure ka pa, lahat na lang kukunin nila sa'yo. So, yun, kasali yun siya sa mga existing data or yung mga nakuha na ng ibang information na galing din sa'yo. So, case files, kung may case study ka, kung nag-apply ka ba sa ganitong services, and then ganito, ganyan yung sinabi mo sa kanila, yun yung case files. Police reports, kung may nag-report na ba sa'yo, may ginawa ka ba ganito sa kapwa mo, and then syempre may police reports din sila, hihingin yung mga informations mo, kung may nagawa ka bang kasalanan prior the year or wala. So, yun yung sinasabi natin na existing data. So, I really hope na nagets nyo yung existing data. So, proceed naman tayo sa dito sa workers own
observation. Kapag sinabi natin worker's own observation, is ano ba yung napapansin natin sa kanya as a professional. Kasi di ba kapag naging worker ka na, ikaw mismo yung mag-i-interview. So, kailangan alam mo din kung nagsasabi ba ng totoo yung client mo, or kung may kulang pa ba, or ano pa yung mga napapansin mo sa kanya na nag-aatubili ba siya kapag nagsasalita siya or anything. So, data obtained by the worker through observing the client individually or during social interaction. So, yun sinasabi natin na kapag ini-interview mo yung client, hindi pwede na nagsa-cellphone ka or nakatunganga ka lang, kasi kailangan ino-observe mo din kung paano ba siya umupo, hesitant ba siya magsalita, or tumitigil ba siya kapag may mga tinatanong ka ng mga questions na ayaw niyang sagutin, or kapag ayaw niya talagang sumagot is naiirita siya sa'yo, ganito, ganyan. So, minsan mapapansin natin na, okay, defensive siya, okay, ayaw niya magsalita ng ganito, ganyan. So, kailangan ma-observe din natin yun, kasi hindi lahat ng nakikita natin is ganun na din yung nangyayari. So, ang key idea lang naman dito is what you see, not just what you hear. So, yun yung sinasabi natin na kung ano din daw yung nakikita mo, hindi lang kung ano yung naririnig mo. Kasi hindi porket sinabi niya na okay ako, sasabihin mo din na okay siya. Kahit na nakikita mo na hindi talaga siya okay kasi balisa siya or nag-iisip siya ng kung ano-ano. Kasi minsan yung sinasabi natin is kasalungat doon sa totoong nararamdaman natin. So, it's very important talaga na aware tayo sa client natin or aware tayo sa mga sinasabi nila sa hindi nila nasasabi sa atin. Okay? Example niya is client na tahimik pero umiiyak habang nagkukwento or bata na aggressive during play. So, ito yung sinasabi natin na, for example, nagkukwento yung client mo na ganito, ganyan yung buhay niya, masaya siya, ganito, ganyan, pero umiiyak siya. So, mas may isip mo na, masaya ba talaga siya? Ay, bakit umiiyak siya? Tears of joy. Hindi naman ganyan yung tears of joy. So, dun pa lang, maaano mo na okay, siguro iba talaga yung nararamdaman niya. So, kailangan ma-observe mo yun as a worker. Kasi nga, it's very important na may say ka din sa kung anong nangyayari sa client mo. And para na din yun, mahingian mo ng ibang opinion yung mga, yun nga, yung collateral information, yung mga secondary source. For example, yung family niya or mga friends niya, or baka may existing records pa siya na pwede mong makuhanan ng information kung mapansin mo na kasalungat yung sinasabi niya sa totoong nangyayari. Okay? So, ito din sinabi dito na bata na aggressive during play. Kasi minsan, malay mo, yung bata may problema pala siya, hindi niya sa'yo nasasabi, pero nagiging aggressive siya during play kasi nga, napapansin niya yun sa sarili niya and hindi niya sa'yo masabi in person. So, ayun. I really hope na na-understand nyo yung about sa workers' observation. Paano daw natin siya ina-apply sa social work? Ginagamit ito sa case study, sa assessment, at saka sa interview planning para holistic ang understanding, hindi one-sided. Ano yung tinatawag natin na holistic? Ang sinasabi nating holistic is yung lahat na ng problema is tinatakal mo or lahat ng kailangan mong resources is kinukuha mo para mas buo or mas kompleto yung assessment mo sa client mo mismo. So, kailangan comprehensive. Holistic is comprehensive din yung meaning niya. Para hindi daw one-sided, hindi lang isang information lang yung makukuha mo. Kasi mas maraming information yung kailangan mo para masabi mo na effective or tama yung nakuha mo data na ilalagay mo din sa case study mo. Okay? So, good assessment equals complete and verified information. Yan yung sinasabi natin na kapag maganda yung assessment mo, magiging kompleto, tsaka mas mabe-verify mo ba kung tama ba yung mga information na nakuha mo. So, hindi sapat ang kwento lang, kailangan ng evidence at context. Yan sinasabi natin na hindi porket nagkukwento yung tao is paniniwalaan mo na agad. Kailangan ma-verify mo din kung tama ba or kung nagsasabi ba ng totoo yung mga kinuhanan mo ng information. Okay? So, ayan. Dito tayo sa conclusion. So, conclusion is, in social work, information is power. Kasi kung wala tayong information or kung hindi natin makuha yung mga information na kailangan natin, walang kwenta yung gagawin natin case study. So, yan yung sinasabi natin na important na tama yung information natin at importante na makakuha tayo ng maraming information para mas accurate yung makuha natin na data. So, the more accurate your data, the better your intervention. Diba? Kasi the more daw na tama yung data na nakuha mo, mas tama yung intervention na magagawa mo or mas tama yung tulong na maitutulong mo doon sa client kasi nga sakto at saka tama yung nakuha mong mga information sa kanila. Okay? So, yun lang for now. Really hope na na-understand nyo yung discussion natin for today. And if you really understand, please follow, like, and also add me on your favorites para ikaw yung unang-unang makakita ng mga videos ko kapag nag-upload ako. So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!